Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayong bumabalik sa banal na misa, humihingi ng tulong sa banal na Espiritu. Sa mga pagkakataon na kung saan palagi tayong nag-iisip, pero nagkakamali tayo sa ating desisyon. Ito ay dahil hindi tayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Hingin natin muli ang kanyang tulong, naway ituro niya sa atin ang kagustuhan ng Diyos Ama para ang ating buhay ay maging mas pinagpala pa at tayo ay makiwangis, makamuka ni Kristo sa kanyang pagmamahal. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging mabuti, hindi natin pinaranas ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Sa mga pagkakataon na kulang din tayo sa pasasalamat sa mga biyaya ng Panginoon, hilingin natin muli ang kanyang awa at kapatawaran para makita tayong kahit nakakaunti lang, maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ang mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwan ngayon ng iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang eunuko,
Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harap ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako'y dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia. Pagkaing dulot ng buhay ay si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at sila'y lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko, si kabubuhay ng sanlibutan ay aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ano po sa tingin niyo ang pinakamagandang paraan para umpisahan natin ang ating mga umaga? What is the best way to start our day? Bago po natin pag-usapan ang pinakamagandang paraan para umpisahan ang ating mga umaga, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, ang pinakapangit namang paraan para umpisahan ang ating mga araw. Please, my dear friends, whatever you do not start your day with the broken pieces of your yesterday. Tandaan niyo po, bagong gising, bagong blessing. Ganyan dapat ang ating attitude araw-araw. Amen? Ano mang masama na nangyari kahapon, nalugi ka man sa business mo, nawalan ka ng pera, away kayo ng asawa mo, nalaman mo na may sakit ka, sinisiraan ka ng ibang tao, pinopost ka pa sa Facebook, sa social media, o baka namatayan ka ngayon. Kapatid, ang masamang kahapon, iwan mo na sa kahapon. Amen? Ang nakaraan na. Lumipas na yan eh. Tapos na yan eh. Binigyan ka ng bagong umaga, bagong araw ng Diyos. Every day is a fresh start. Each day is a new beginning. Every morning, when we wake up, it is the first day of our new life. Amen? Kapatid, itulog mo na lang yung mga problema mo. Merong mga problema na sila mismo, aalis sila mismo. Kahit na wag mo silang pansinin, wag mo silang isipin. Kasi bukas, may dala pa ring panibagong grasya, biyaya, bendisyon, at pag-asa ang Diyos. Amen? So, the worst way to start your day is to be resentful, to complain, to worry, to be angry. Please forget the bad yesterday. Clean your mind. How do you do that? By being thankful. Lumilinis po ang ating isip at puso sa pamamagitan ng pasasalamat. Binibigyan mo ng espasyo, ng lugar, ang positibong biyaya, grasya ng Diyos dahil kapag ikaw ay nagpapasalamat, binibigyan mo ng pansin at tuon yung mga mabubuting bagay
na binibigay ng Diyos sa iyo ngayon. Amen? Isa pa pong magandang paraan para umpisahan natin ang ating umaga, ang ating araw. Ito po, yung tayo ay magpatulong sa banal na Espiritu. The best way to start the day is to be led by the Spirit of God. Dahil pag tayo ay sumusunod sa banal na Espiritu, anong sabi ng Ebanghelyo? Ilalapit daw tayo kay Jesus. At sino po ang ating Panginoong Hesukristo? Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. The fullness of life can only be experienced through Jesus. Sabi po ng ating Panginoon, hindi tayo makakalapit sa Kanya kung hindi tayo nilalapit ng Diyos. At ano ang pamamaraan ng Diyos para tayo lumapit kay Jesus? Ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya nga, kung gusto mong mapuno ka ng buhay, ng gana, ng kaliwanagan, kapayapaan sa iyong kaisipan, magpatulong ka sa banal na Espiritu. Amen? Say, as you wake up every day, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Help me throughout this day. Kapatid, hindi ka magkakamali kapag nagpapatulong ka palagi sa banal na Espiritu. Amen? Tignan niyo po kung anong nangyari dito sa unang pagbasa, napakaganda. Si Felipe ay ginabayan ng banal na Espiritu. Dinala daw siya, nilapit siya doon sa Ethiopiang eunuko na nangangailangan ng pagtuturo, kaliwanagan doon sa kanyang binabasa sa banal na kasulatan. Nalilito daw itong opisyalis na ito. May binabasa siya. From the book of Isaiah, naguguluhan siya. Pero dahil sa pagsunod po ni San Felipe sa banal na Espiritu, napaliwanagan niya itong opisyalis, napagbago niya, nakonberte niya. Ito pong opisyalis na ito, nagpabinyag siya sa kanya. At ano daw po yung epekto ng pagbibinyag dito sa taong ito? Ayon po dun sa kwento. Pagkalabas daw niya, pagkaahon niya dun sa tubig, pagkatapos ng binyag, tuwang-tuwa daw siya. He was full of joy. He was rejoicing. Punong-puno daw po siya ng galak. Look at that, my dear friends. If you follow the Holy Spirit at the start of your day, you will make somebody happy. And when you make somebody happy, you become happy in the process. Diba? Sinabi ko na po minsan sa inyo yan sa homily You only become joyful by making others joyful. You only become happy by making other people happy. Mahirap po magpasaya ng tao, ha? Kaya nga po, ang pinakamahirap na trabaho ay comedy. Kasi hindi naman po lahat ng mga tao ay matatawa sa'yo. Hindi po ba? Pero kapag ang isang tao, pansinin nyo, malinis ang puso. Kapag ang isang tao mabuti, dahil sumusunod siya sa kagustuhan ng Diyos, madali lang siyang magpangiti sa ibang tao. Hindi po ba? Kung natatandaan niyo po, nung buhay pa si Pope Francis, kapag nakita siya ng mga tao, kahit na malayong-malayo siya, kahit na napakaliit lang niya, napakalayo niya, ngumingiti po yung mga tao. Tuwang-tuwa sila. Lalong-lalo na po kapag nilapitan sila ni Pope Francis, pag kinamayan sila, niyakap pa sila ni Pope Francis, di ba? Umiiyak po sila sa tuwa, sa saya. Hanap po tayo ng paraan para maging masaya. Di po ba? Pero, nandito na pala ang napakasimpleng sagot para sa ating tuwa at galak. If we allow to be guided by the Holy Spirit, if you allow the Spirit of God to lead you, you will become happy by making other people happy. Gustong-gusto ko po yung eksena dito sa unang pagbasa. Sabi po, pagkatapos bininyagan ni San Felipe, itong opisyalis, this Ethiopian eunuch, tinangay daw siya ng banal na Espiritu. Napansin niyo po yan? He was snatched up by the Holy Spirit. Wow! Ang ganda pong image nun, no? Napakagandang larawan nun, no? Dahil, aminin po natin, madalas, hindi ang banal na Espiritu ang nagtatangay sa atin, kung hindi ang dyablo, ang masamang espiritu.
Kamakailan lang po, merong nag-message sa akin, nagpapadasal. Sabi niya, Father, panalangin mo naman ako. Nag-relapse na naman ako sa aking gambling addiction. Naubos ko po yung ipon naming mag-asawa. Kasi po, Father, umaasa ako na sana sa pagsusugal ko, mabayaran po yung aming mga utang. Pero nagkamali po ako, Father. Awang-awa po ako dito sa tao. I feel his pain. I was praying for him. And I told him to keep on praying. Alam niyo po, bakit tayo nagkakamali? Hindi naman sa dahil hindi tayo nag-iisip. Di ba madalas, sobra tayo sa pag-iisip. Pero ang pagkakamali natin ay tayo'y kumikilos, tayo'y may ginagawa na hindi nagdarasal. Ang kasalanan natin ay tayo'y may ginagawa na hindi man tayo sumasangguni sa Diyos, na hindi tayo sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Bakit po minsan napapahamak ang ibang tao? Ito ay dahil madalas mas inuuna pa nila yung kanilang kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mag-ingat po kayo palagi ha, mga kapatid, every day please, as you begin the day, do not think about what you want, but begin the day by asking, Lord, what do you want? And you can only be clarified, you can only be enlightened by God's will if you are being led by the Holy Spirit. When you follow the Holy Spirit, you will be inspired. Amen? But if you listen to the evil one, you will expire. Pero ang tanong, paano po ba tayo susunod sa banal na Espiritu? Simple lang po, palagi tayong magdasal. Ang problema din na napakarami sa atin, ginagawa po nating spare tire ang panalangin. Hindi po ba? Pero sa katotohanan, dapat ang panalangin, yan po yung manibela ng ating buhay. Please, my dear friends, do not only pray when you have an emergency in your life, but make prayer your habit. Make prayer your life. Because it is in prayer that we receive the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga po, kung araw-araw, kagising mo pa lang, bago ka maligo, bago ka kumain, bago ka magtrabaho, magdasal ka naman, kapatid. Kahit na sandali lang, focus mo, yung isip mo, dyan sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, kapag yan ang ginagawa mo, nagdadasal ka, sinasabi mo, halina banal na Espiritu, gustong-gusto yan ng Diyos. God loves it when we involve Him in our affairs. Tingnan mo, kapatid, mas gaganda ang buhay mo. Mas bubuti, mas sasaya ang karanasan mo kung isasama mo palagi ang Diyos. Umpisa pa lang ng araw mo. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Sana walang mintis. Araw-araw, umpisan natin sa pananalangin, sa pasasalamat sa Diyos, pagpupuri sa Panginoon, at sa paghingi ng paggabay sa banal na Espiritu. Dahil kapag ikaw ay sumusunod sa Espiritu ng Diyos, hindi ka lang magiging masaya, magpapasaya ka pa ng ibang tao. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas niyang Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagtanggap natin ng Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay
Tulungan mo kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang, sa iyong pakikisamang aming maasahan. Siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus pinakoy buhay, lagi bilang handog. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangitapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating kabiyak. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong
na makahakbang mula sa dati naming pagka-makasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gising niyo pa lang. Huwag po kayong agad tatayo. Huwag po kayong agad kikilos. Kayong agad tatrabaho. Kahit naman po sa sasakyan, di ba? Kapag sinindihan mo yan, in-start mo, di mo naman agad yan papaandarin. Paiinitan mo muna yung makina niya. Kaya pagkagising pa lang natin, gawin niyo pong altar ang inyong mga kama. Yan po sana ang maging lugar ng ating pananalangin, ang ating pagdarasal, pakikiisa sa Diyos. The worst way to begin your day is to start it in the broken pieces of your yesterday. But the best way to start your day is be thankful and ask the Lord to lead you through His Holy Spirit. Pag tayo ay sumusunod sa Banal na Espiritu, ibabalik at ilalapit tayo nito kay Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo, ang buhay natin, maapaw na buhay at buhay na walang hanggan. So today, please, and until tomorrow, as you wake up every day, say, "Come, Holy Spirit." Halina, Banal na Espiritu, turuan mo ko, gabayan mo ako, itangay mo ako mas palapit sa kagustuhan ng Diyos. Para di lang ako maging masaya, kundi makapagpasaya din ako ng ibang tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.